Para sa akin, karumal-dumal to eh. Sobra po yung ginagawa niya, selos. Kahit wala naman po dapat pagsilosan, nagsiselos. Masyadong possessive. Opo. Pakita muna natin ang mukha nitong kolokoy na to. Si mukhang tosino ang dating eh. Parang akala mo nakanakaw ng manok na nilitsyon niya agad eh. Sinilaban niya, ginawa niyang barbecue putres na lalaki na to. Yung kaso po ba na-file na? For filing na po. Go signal na lang ko nung mag-ina survey. Yun na lang pong hinihintay ko. Hindi po hinihintay ang go signal ng complainant. Ang dapat po hinihintay dyan yung maagap na pagkilos. Justice delayed is justice denied. Tama po kayo. Naiinip na po yung biktima mismong nasilaban. Bilis-bilisan nyo na. Pag na po kayong kilos, pagong kilos suso. Naku, pag narinig ito ni General Nartates, iinit na naman ang ulo nito. Kilos! Pronto! Pinagmulan po nito is about po sa selos po. Selos. Eh, akala ko hiwalay na sila. Opo, pero yun po yung pinaka-point ng nangyari po. Okay, so dahil merong selos, dahil ba may bago na yung nanay mo nung time na yun? Wala naman pong naging involved na iba. Para sa akin, karumal-dumal to eh. Binabantayan ka ba niya lagi? Sinusubaybayan ka ba? Sinusundan ka ba? Inaalam niya ba lahat ng mga kilos at galaw mo? Kakahiwalay lang po namin. Ah, okay. Ayaw niya pong tanggapin na hiwalay na kami. Nakikasama po siya na mag-ayos kami. Okay. Sabi ko, ayaw ko na po talaga. Kasi nga po, sobra po yung ginagawa niyang selos. Kahit wala naman po dapat pagsilosan, nagsiselos. Tsaka nakasakal na po yung ginagawa niya na mag-grocery ako, mamamalengke ako, tawag ng tawag na sa bahay. Pinag-iisipan niya po lagi ako na may gagawin hindi maganda, ganun po. Ami, may trabaho ba tong boyfriend mo to? Ano ba pangalan ng boyfriend mo rito? Jefferson Mendoza po. Ano po siya, angkas driver. Angkas. Opo. Nagtatago na ba siya ngayon? Siguro po kasi pinupunta po siya ng pulis dun sa kanila. Wala na po eh. Wala na siya. Hindi ko alam ng magulang kung nasaan at hindi daw Alright. paparabit sa kanila. Sinasaktan ka ba nito? Physical na sakit? 2 times na din po. Binabantayan ka niya, masyadong possessive. Opo. Ang isang taong wala nang ginagawa, yun ang ginagawa niya, kundi bantayan ka, parang yun ang trabaho niya. Yung bang ibig mong sabihin? Opo. May kinikita pa ba siya o bantay na lang ginagawa niyo sa'yo? Minsan nga po ayaw nang magbiyahe kasi gusto na lang na magbantay. May nalit po kasi ako dati ng tindahan. Gusto na lang po, bantayan ako. Siya na lang yung magtinda. Mababantayan niya ako. Parang dahilan niya. So nung sinabi mo na ayaw mo na, sawa ka na, pagod ka na, hindi niya matanggap. Opo. Oh, paano niya isinagawa yung krimen ng pagsaboy sa iyo ng gasolina ba yan tapos sinilabang ka? Opo. Pinagplanuhan niya talaga na isasagawa. Hindi niya ba inisip muna kung anong ginawa niya o galit lang or baka sabi niya baka mapunta ka sa iba kaya parang ganun ang dating. Di kaya? Opo. May mga testigo bang nakasaksi sa pangsaboy sa pagsilab sa iyo? May mga nakakita naman po. Nakita ko nga may tumatakbo pa, may ginawa sila. Sila yung nag-report sa barangay yung mga nakasaksi. Opo, yung bantay po ng street namin. May ginawa ba ang barangay or nagsama na ng pulis dahil krimen na to eh? Opo, may nagpunta naman po pulis sa sa ospital noong time na yon. May pumunta ng pulis. Talaga nilang po makausap. Okay, so may pumunta ng pulis hospital, mga ilang araw makalipas. Noong unang araw po, may nagpunta po. Tapos pangalawang gabi, may nagpunta rin po. Tapos Okay. noong time na po yun, may nakalagay po tubo sa bunganga po. Kaya hindi Okay. po talaga makausap. Kumusta naman at bakit ka lumapit sa amin ang matutulong namin sa iyo? Gusto ko po sanang mapabilis po yung, kaso para mapabilis po yung paghuli sa taong gumawa nito sa akin. Kailan nangyari itong insidente, yung krimen na to? December 19 po ng gabi. December 19 ng gabi. Kailan ka naimbestigahan ng pulis at barangay? Bumisita rin yung mga pulis natin para makita yung sitwasyon mo. Opo. Nung araw din yon. Opo, yung araw na rin po yung Okay. nagpunta po. Pero Okay. Sila yung nag-imbestiga. Meron bang nandyan ba yung anak mo para sasagot para sa iyo or hindi lang magsagawa yung investigasyon dahil hindi ka makapagsalita dahil may tubo sa bibig mo? yung anak ko pong babae, nakausap po nila. Nandun ba siya? Nakasaksi ba siya sa pangyayari? Bali, hindi po niya talaga as in nasaksihan yung pangyayari. Alright. Nasa po siya nun. Mga 11:10 ng gabi, December Anong 19 petsa? po. December? 19. May tumawag po sa radyo ng BSF po na may babae daw po nasusunog. Ang tumawag po is yung volunteer po namin. Ito ba ma'am yung nakikita sa video na parang may tinanggal dun sa likod ni ma'am na parang nasusunog na Apo. siya? Kuhan nyo na volunteer. So, isa siya dun sa mga nakasaksi dun sa pangyayari. Apo.
Hali nagpunta sila doon na susunog na po yung babae. Anong ginawa ng inyong barangay pagkatapos marinig ang ganitong klaseng impormasyon na meron ng nasusunog na tao? Yung lugar po kung saan nasusunog po yung babae, may malapit kaming BSF, barangay security na hindi naka-duty. Narinig niya sa radyo, i-respondihan niya po. Tapos, dinala niya po dito sa opisina namin. Yung ambulansya po namin is may takbo. Ginawa po namin, nung dinala siya dito na may kasama ng polis, isinakay na lang po namin siya sa L3. Dinala po namin sa ospital kasi nanginginig na siya. Okay. Hindi na siya makapagsalita. Okay, so may kasama na kayong police at that time. Nagtawag ba kayo ng police nung pagkadating sa inyong barangay nitong si Ma'am Ami? Hindi po, sir. May kasama na po siyang polis nun, sir. Pagdating sa ospital, siya naman ay inadmit doon sa ospital para asikasuhin. Ano naman ang ginawa ng barangay at police para asikasuhin itong biktima para posible i-file na yung kaso? Nagpa-blatter po sila sa amin dito nung 21 po eh. Pagkatapos, Tapos, binigyan po sila ng endorsement para dali na po dun sa WCPD. at the time of the incident, paano po nalaman ng ating pulis na meron po nangyari kay Ma'am Ami? May tao bang umiikot at that time? May tumawag ba either sa inyo o sa substation? Ano po bang impormasyon o meron kayo? Sa substation po, yun po ang po pwede po nating tanong. Kasi kapag ganyan po kasi sir, meron po kasi talagang umiikot po sa amin. Ma'am, ikaw ba yung investigator para sa case na to? Yes po, report na sa akin na po na ipunta na ako na po ang nakatas po na mag-imbestiga po. Yes, sir. Ma'am, kasi ako lang naman, nagtatanong ako para makuha lang yung full timeline regarding dito sa pangyayari. Kasi syempre, bilang isang pulis, kailangan mo din ma'am alamin kung ano ba yung timeline, paano pangyayari, sino bang unang nagresponde, paano dinala sa ospital, para malaman po yung buong timeline. After po ma-assist ng pulis, dinala sa ospital, ano po ang ginawa ng ating kapulisan? Nakausap po yung anak po niya na babae na para dun sa mga documents po na kailangan din po namin at dun sa pagpa-file po ng kaso. Wala po bang naggumawa ng hot pursuit ng araw din yun? Ay, meron po Sir Ben. Actually yun po yung ang gusto kong Opo. gusto ko pong maintindihan kung ano pong ginawa ng ating pulis na to go after the suspect, kung Opo. ano po nangyari? Meron po, Sir. Opo, meron po, Sir Ben. Ang substation for personnel po, including po yung follow-up unit po namin para po mag-conduct ng hot pursuit. Yun nga lang po, Sir Ben, ang problema talaga, Sir Ben, ay hindi po talaga nahabol po agad yung suspect dahil right after po, kung makikita nyo rin po, yung kuha din po natin ng CCTV dahil nag-backtracking din po ang personnel natin, talagang mabilis po na nakaalis po sa lugar yung suspect. Kaya po, ang nangyari po, hindi po na-arresto yung suspect. Even yung bahay po, nagtanong-tanong din po ang ating kapulisan po, Sir Ben, sa doon sa insidente at saka doon po sa bahay ng suspect po na yung sinasabi po na last known address po ng suspect. Kaso yun nga po, hindi daw po nila nakita kahit po mga kapitbahay, Sir Ben. Yung kaso po ba na-file na? For filing na po, Bakit? hihintay ko na lang po go signal na lang po nung mag-ina, Sir Ben. Yun na lang po ang hinihintay ko. Pagka po ganyang maliwanag na may krimeng nangyari at maliwanag kung sino po yung gumawa ng krimen, kailangan lamang po ng statement. So sa unang pagkakataon dapat na nakapagsalita yung biktima at nakunan siya ng statement. Antimano, meron na po dapat letter referral yan sa Office of the City Prosecutor ng Pasig City. Para yung Pasig City lang magkaroon ng karagdagang investigasyon. Kailangan pong ipaliwanag ng barangay, paliwanag ng kapulisan, kung bakit napakatagal at nagsasabi pang hinihintay yung pong go signal. Hindi po hinihintay ang go signal ng complainant. Ang dapat pong hinihintay dyan yung maagap na pagkilos. Halos tumatakbo po dalawa eh. Pangunahin po dyan yung VAUSI, Sections 5 and 6 ng Republic Act 9262 at ito po'y nagbibigay ng parusang pagkakabilanggo hanggang 20 taon sa isang lalaki na gagawa ng anumang uri ng pisikal na abuso sa babae. Yung pong ginawa ng lalaki, pangunahin sa pagbubuhos ng gasolina at pagkatapos pagsisilab. Lalo na po at may testimonya ng yung lalaki nga ang gumawa at may mga testigong nagpapatunay na talagang nasilban itong babae. Public Act 9262 violation, VAUSI na po yan at dapat na isasampa po yan. Pero maliban po doon, may hiwalay na krimen. At ito po, yung kung hindi man siya frustrated murder, talagang itinakdang pagpatay ng isang tao sa kanyang kapwa sa pamamagitan ng pagsusunog, pwede rin pong pumasok yan at serious physical injuries. Pero mataas po ang penalty ng pagkakabilanggo. Dapat
po nagkaroon nga ng hot pursuit. Ibig sabihin, from the time na na-identify yung suspect, kumilos na ang pulis at hinanap na yan kahit saan pa nagtungo pagkatapos ng krimeng kanyang nagawa. Nababagalan po ang complainant at hanggang ngayon di pa po nasasampa. Naiinip na po yung biktima mismong nasilaban. Baka siguro ma'am, bilis-bilisan nyo na. Pag narinig po yan ng dating Chief PNP na si General Torre na ngayon ay MMDA General Manager na, sasabihin niya po yan, trabahong tamad. Hindi po ako may sabi niyan, trabahong tamad. Person of interest lang siya, suspect pa. Parang akala mo nakanakaw ng manok na nilitsyon niya agad eh. Sinilaban niya, ginawa niyang barbecue putres na lalaki na to. Yan po ba yung attorney matuturi? Negligence leading to graft. Tama po kayo. Pagkilos po yung kapulisan, pagkilos ng kapulisan para mapaboran yung pong inirereklamo o di kaya naman pagkilos ng kapulisan para maperwisyo ang gobyerno mismo dahil hindi natupad ang kanilang tungkulin ng anggarang pagsasampa ng usapin sa ating mga hukuman. Huwag nang hintayin ang pagsang-ayon ng complainant. Isampa na po ngayon din. Yes. Ginoong Bentul po. Yan ba'y sinasabi dito? Does it apply? Justice delayed is justice denied. Tama po kayo. Ang isang hustisya na nababalam ay hustisyang ipinagkakait. At ang masakit, lumilitaw ang pagkakait nasa kamay ng kapulisan. Mabuti na lamang nagpunta na dito po sa help desk, ipabitag mo. Nung bata pa po ba kayo, Sargento, kilala niyo ba si Pong Pagong? Yan po'y cartoon character po na Pagong. Baka mamaya sa tawag po sa inyo, Pampagong. Yung si Pong Pagong, lalaki. Sa iyo naman, Pampagong. Ayaw, pangit po pakinggan yan. Wag na po kayong kilos Pagong, kilos suso. Kilos! Pronto! Naku, pag narinig ito ni General Nartates, iinit na naman ang ulo nito. Mapapatawag yung district director dyan, mapapatawag pati NCRPO, yan po'y trabahong ewan, trabahong tamad o trabahong katangahan or hindi lang alam kung anong pinagagawa. Aksyonan nyo na ngayong araw mismo, okay? Opo. Person of interest na po ito. Baka makakatulong po kayo. Lahat po kayo magbabantay sa inyong komunidad. Pakita muna natin ang mukha nitong kolokoy na to. Si Jefferson. Si mukhang Tosino ang dating na parang akala mo tapang. Ang inyo pong nakikita ang pangalan Jefferson. Ang ngiti niya po, ngiting tagumpay. Ngingiti-ngiti ka. Malilintikan kapag ikay nahuli at ikay makakapasok sa loob ng kulungan, magyuyug-yugan sa loob ng selda. Tatalikod yung iba. Kinakailangan na maraming pumada lang para medyo maganda ang hulog at madulas ang pasok sa wet packs mo para matuto ka. Pwede po siya magpakalbo, pwede po siya mag-ahit. Bilog po ang mukha niya. Mukhang laging busog. Mukhang mahilig lumamon. Ngayon, ang cash rider po siya. Yan ang trabaho niya. Ngayon, kung kayo po kilala niyo po ito at alam niyo po sa mga barangay, sa mga probinsya, ipagbigay alam agad sa bitag. Bigyan po natin ng hustisya at katarungan, magbagay lang inyong impormasyon para makakilos agad yung mga natutulog sa ating mga pulis dyan sa Pasig. Ang isang kasamaan ay sasabihin ko po sa inyo, yan po'y magtatagumpay kapag walang mabubuting taong magsasalita, ituturo yung mga salarin. Pag ang mga tao hindi nagsasalita at walang pakialam, iisipin itong mga utak kriminal, mga putok sa buhong, nakatuwad yung kokote, sa lupa, kinikiskis ang kanilang bumbunan at ang kanilang wet packs nakatutok sa buwan. Kontra po kami sa anumang uring krimen tulad ng itong napanood ninyo. Kaya sama-sama po tayong magbantay. Sama-sama po tayong magkaroon ng sinasabang pakialam sa lahat po ng mga gawain ng masasamang kriminal sa inyong komunidad. Kung ang ating mga tagapagpatupad ng batas ay pabagal-bagal, imagine mo kung gaano ka-kritikal ang ganitong klaseng mga krimen para mahuli yung tao. Laging may dahilan, laging may proseso daw muna, laging may iba-ibang sinasabi. So yung mga tao na gusto lang may makuhang serbisyo na nanggagaling sa ating gobyerno, nalilito na lang. Ako po magpasalamat kay Sir Ben Tulfo at kay Sir Carl Tulfo sa tulong po di na makapagsampa ng kaso kay Jefferson Mendoza na gumawa po sa akin nito. Sana po marami pa po kayong matulungan. Maraming salamat po.